Magandang umaga po sa lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verses 7 and 8. Again po, Matthew chapter 7, verses 7 and 8. Kahit anong version po, English, Tagalog, o whatever translation po na preferred niyo, wala pong problema. Matthew 7, verses 7 and 8. Kung nakita na po natin, sabay-sabay po nating basahin. In 1, 2, 3. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Ang Diyos pong magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Bago po tayo maupo, tingnan niyo po yung katabi niyo. Sabi mo, ang ganda mo today, ah. Yan, kaya ang pogi mo. Sige po, makakaupo na po tayo. Isang key fundamental po ng Christian faith natin that we know ang Diyos po natin ay alam ang lahat. Ano pong tawag natin doon? The omniscient one. Alam natin na sa lahat ng dako, nandun siya. We call that omnipresent. Omnipresent. Lahat kaya niyang gawin. Tawag po natin doon, omnipotent. Recently po, sa state ng Oklahoma at saka ng Louisiana, meron pong batas na naipasa sa federal state nila na kung saan po, ibabalik po ang Bible at saka ang Ten Commandments i-display sa bawat rooms at sa bawat eskwelahan. That's a good thing. Bakit po? Bawal na mag-pray dun eh. Pero sa state po ng Louisiana at saka Oklahoma, balik na ulit. Tapos po, may mga kritiko yon. Ang sabi nila, ganito po yung tanong kung ang Diyos na sinasamba nyo, nasa paligid lang naman. Omnipresent, di ba? Bakit kailangan pang hanapin? Kung alam niya lahat, at sabi niyo, mahal niya kayo, ba't kailangan pa natin siyang tanungin? Why ask? Why seek? Kung love niya kayo at kaya niyang gawin lahat, ba't pa natin kailangan kumatok? Again, everything was founded dun sa notion natin na omniscient, omnipotent, omnipresent ang Panginoon. Kung ang Diyos mapagbigay naman, love naman tayo, tapos lahat kaya niyang, alam niyang kailangan natin, kaya niyang bigay, ba't natin kailangang hingin? Kung nandyan siya sa paligid natin, nandito siya, nandun siya, kung nasan man tayo, andun siya, ba't natin siya kailangang hanapin? Kung love niya tayo, ba't pa natin kailangang kumatok? Yun po yung pag-uusapan natin today. Try natin i-breakdown po. Ba't natin kailangang maghanap? Why should we search? Bago po tayo magpatuloy, manalangin tayo saglit. Panginoon, marami pong salamat sa umaga po na ito. Ang panalangin namin, Panginoon, kayo po yung pumagitna sa amin po pag-aaral ng inyong pong salita. Masalo lang namin, Panginoon, yung mga bagay na gusto pong masalo namin upang magamit namin ito sa paglakad sa harapan mo. Lord, we thank you and we love you. In Jesus' name to pray. Amen and amen. Una po is, di ba, ask, seek, knock. Unahin natin yung una. Ask and it will be given. Okay. May kakilala po ba kayong mahilig manghingi? Marami. Yung ask po dito is a very complicated word dun po sa original pagkakasulat. Di po ba sa atin, sa Pilipino, may mga rules tayo sa panitikan po natin. Halimbawa, doktor, pag nilagyan mo ng A sa dulo, ano mangyayari?
Doktora. Ano ibig sabihin po nun? Babaeng doktor. Pastor. Matik na yan, lalaki. Pag nilagyan mo ng A, ano na po yung nagsasalita? Babae. Okay? Sa kanila po, yung ask na hingi, marami pong ginagamit na salita. Pero sa original po ng pagkakasulat, ginamit po yung salitang aitheo. Ano ibig sabihin po nito? Pag nanghingi ka, nanggagaling ka sa pwesto na mas mababa. Okay? Nangingi ka sa boss mo, nangingi ka sa tatay mo, nangingi ka sa superior mo, sa governor mo. Nangingi ka from a position that is lower dun sa hinihingian mo. So, sinasabi ni Jesus, ask. Sabihin nun, may kasama po yung pagpapakumbaba. Di ba meron nang ihingi na, alam nyo pong mababa talaga, tapos basag siya na, Kuya, pengi naman. Meron naman, hoy, pengi nga. Lord, bakit hindi mo pa binibigay gusto ko? Ba't may patago ka? Ask. In this sentence po, in this context, ibig sabihin na nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. Sinasabi po natin, Lord, mas mababa ako sa inyo, mas mataas po kayo, at sinusuko ko po, isinasubmit ko yung sarili ko sa inyo. Pag ginamit po natin, ask, seek, knock, Lord, wala ako. Mababa ako. If we're going to ask something from the Lord, gamitin po natin yung aitheo na, Lord, wala talaga ako, mababa ako. Ikaw yung boss ko, ikaw yung nakakaalam ng lahat. Ask, and it shall be given. Ano po yung given dito? Ang ginamit po dito yung salitang didomi. Ano po ibig sabihin nitong didomi? Of one's own accord to give one something to his advantage. Kaninong advantage? Di ba? Sa nagbigay o do sa bibigyan? Bibigay mo ng kusa, bibigay ng isang tao, yung isang tao, kusang loob niya bibigay to his advantage. Kaninong advantage? Sa nagbigay po ba o doon sa bibigyan? Kasi di ba pag may nagbigay, lalo sa Pilipinong mga politiko, di ba? Pag nagbigay, advantage nino? Nung nagbigay. Bakit? May picture eh. Minsan di mo alam, pag binigyan ka, para kanino ba talaga yon? Sinong nakinabang? Tayo na binigyan o siya na nagbibigay? Dito po, ang ibig sabihin po nitong didomi, ako, ano ba po ako yung nagbibigay? Bibigay ko ng kusang loob yun sa taong gusto kong bigyan para sa advantage niya, para sa paglago niya. Breakdown po natin, no? Nung sinabi po ng Panginoon Jesus, yung didomi, yung and it shall be given, ano po ibig sabihin nun? Hindi natin mapapwersa ang Panginoon. Kailangan bukas sa puso, own accord ng Panginoon na bigyan tayo. Alam niyo po ba, hindi natin mapipilit ang Panginoon? Hindi natin masusuhulan ng Panginoon. Pastor, bakit naman yung mga Israelita? Ayaw naman ng Lord na bigyan sila ng hari, ba't sila nagkaaroon ng hari? Ang tawag po natin doon, permissive will ng Lord. At hindi sila binigyan ng Lord. Hinayaan na lang sila ng Lord na kumuha mula sa kanila. Alam niyo po, minsan sa kulit natin, hindi tayo bibigyan ng Lord. Hahayaan niya na lang tayong kumuha. Gusto mo yan eh.
pwede pong mapunta sa inyo at hayaan ng Lord na mapunta sa inyo, pero it doesn't mean po na yun yung perfect will ni God para sa inyo. Ulitin ko po isang bagay, isang trabaho, isang sitwasyon, pwede pong mapunta sa inyo dahil ginusto nyo, pero not necessarily yun yung perfect will ni God para sa inyo. Napunta yun sa inyo, bakit? Insistent ka pinipilit mo. There's no amount of prayer, sacrifice, fasting could change the perfect will of God. Pero may mga bagay po na hinahayaan niya, bakit? Makulit tayo. Prayers, fasting, sacrifices, we do that to ask the Lord, Lord, ano mang gusto mo para sa akin? Hihingin natin yung will niya. Ang nangyayari po sa atin, pag nagpa-fasting tayo, nagpa-pray tayo, Lord, ito yung gusto ko. Minsan, sige, gusto mo yan Pero yung perfect po, yung didomi, hindi yung gusto natin. Yung gusto niya, yung ibibigay niya sa atin. Alam niyo po, part of His will is to give you the best and to your advantage. Ano po sabi, didomi, di po ba? To our advantage. Pag binigay ng Lord, ano sabi ng Psalm sa atin? He adds no sorrow to it. Hindi ka malulungkot pag si Lord ang nagbigay sa iyo ng gusto niya para sa iyo. Pwedeng hindi mo po gusto yung bibigay sa iyo ng Lord. Pwedeng hindi mo preference. Pero tingnan niyo po yung katabi niyo. Sige po, tingnan niyo yung katabi niyo. Sige po, tingnan niyo. Pero yung the best yung ibibigay niya sa iyo. Pwedeng hindi mo gusto. Pwedeng ayaw mo pa nga. Pero pag si Lord yung nagbigay sa iyo, the best yun. Para sa iyo. For your advantage yun. Bakit po? Every good and perfect gift, kanino galing? Comes from above, from the Lord. Tapos po, kung combine na natin, ask and it shall be given. Dahil lang hihingi ka, Isaiah, di ba, Lord, ikaw yung mas nakakaalam, ikaw yung mas magaling. May gusto ako, pero ikaw yung mas nakakakita ng tama, perfect para sa akin. Kaya pag binigay ng Lord sa iyo, yung isang bagay na hindi mo naman hiningi o kakaiba doon sa hiningi mo, tatanggapin mo po yun ng maluwag sa puso. Bakit? Kasi alam mo, tama siya. Gets po? Ask and it shall be given. Lord, mababa ako. May pangangailangan ako, mababa ako. Pag inabot sa'yo, hindi ka tatanggi. Lord, ayoko niyan. At alam mo, yun yung para sa'yo. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Kalabitin niyo. Sabi, manghingi ka kasi. Balikan niyo po. Pag binigyan ka, huwag kang choosy. Ask and shall be given. Pangalawa po, you seek and you will find. Pag naghanap ka po, ang ibig sabihin nun, may kulang. Tama po ba? Kaya mo nga hinahanap May nawawala. May butas. Si Jesus po sinasabi niya yung to seek. He's referring to the word zeteo. Ano po ibig sabihin nitong zeteo? To desire, to endeavor, and to seek after. Gusto mo talaga. You desire for this opportunity, this person, this event, this job. Gusto mo talaga. Tapos pagtatrabahuhan mo. Tapos hahanapin mo. May mga bagay po, alam, di ba, ang Lord natin generous, tama po ba? Pero alam niyo po, may mga bagay
na gusto ng Lord pagtrabahuhan natin. Pagsumikapan natin. Nung binangon po si Lazarus, ano po ginawa ni Jesus? Ginano niya po ba yung takip ng libingan? Ano po pinagawa niya? Sabi niya doon sa mga lalaki, yung mga tambay, bukas nyo nga. Kaya po bang paggalawin ni Lord yung bato mag-isa? Of course. Pero ba't di niya ginawa? Kasi may gusto siyang pagawa doon sa mga tao. Doon sa wedding in Cana, yung ginawa niya pong tubig, ginawa niyang alak yung tubig. Pwede ba siyang maglagay ng alak doon sa bakanting tapayan? Pwede. Pero ano po ginawa ni Jesus? Lagyan niyo tubig. Pwede po ba patalunin ni Jesus yung mga isda doon sa bangka nila Pedro? Wala silang mahuli. Pwede. Ganun lang si Lord. Fish? Imposible ba? Hindi. Pwede ba? Yeah, of course. Pero ano ginawa ni Jesus? Sabi niya kala Pedro, hihagis niyo ulit lambat niyo. Ay, puno. Minsan kala natin, Lord, bigay mo na. Sa kagano na lang tayo. Seeking po dito is not just for you to, saan ba yun? Lord, wala sa sala namin yung pagpapala mo. Baka nasa kwarto. Zeteo po, ibig sabihin pagtatrabahuhan natin. Ganun po ba natin kagusto yung isang bagay, yung isang tao, isang opportunity? Hindi lang po ito material things, ha? Kahit po yung mas malalim na pananampalataya, kailangan natin pagtrabahuan, kailangan na pagsumikapan. A better relationship with the Lord. Yung pong maayos sa pag-iisip. Kalmadong puso. O kaya po gusto nyo na mas meron kayong magawa sa kaharian ng Lord, pinagtatrabahuan po yun. Faith without action is? Gusto po pala natin na mas lumago tayo eh. E doon mag-advance tayo, mag-aral tayo, magtrabaho tayo, mag-practice tayo, disiplina natin sarili natin. Gusto nyo pong makuha? Tignan nyo po yung katabi nyo. Sabihin mo, gumalaw ka kasi. Gusto nyo pong magkasundo kayo? Mag-sorry ka kasi. Hindi nyo masabi, no? May mga bagay po talaga na gusto ng Lord, gumalaw tayo. Tapos po sabi doon, seek and you shall, ano po? Find. Yung finding po dito, di ba may mga meron tayong mga nakikita, hindi naman natin hinahanap. Natatalisod lang natin. Tama po ba? Iba, sabihin, chamba, o kaya, mapalad lang po. Natalisod ko lang ito eh. Ang magaling po dyan si Kuya Fernan eh. Ang daming nakikitang mga salapian sa kalsada ng You may call it coincidence or divine appointment. May mga nakikita tayo hindi naman natin hinahanap. Pero hindi po yun yung sinasabi ng Matthew 7. Bakit po? Yung finding kasi dito refers to yung resulta po ng pagtatrabaho natin. Di po ba? Alam niyo po nauso yung dalaw na coffee? Yung, ganun ka na. Nung pandemic, di ba? Yung ganun. Wala ka namang beater, wala ka na. Tinidor lang. Tapos nakikita mo lumalapot na yung kape, tsaka yung asukal. Tapos biglang nagpo-foam na. Ay, galing.
Mas na-excite ka kasi nakikita mo yung yung pinaghihirapan mo kahit yung may kulani ka na dito. Parang ganun po yung sinasabi ni Jesus na yung pinagtrabahuhan mo, unti-unti mo na nakikita. Dati isang pantalong ka lang nung bata ka. Talagang literal na wash and wear ka. Tapos ngayon, di ba, hindi ka na makapili. Ano nga susuotin ko dito? Dati suki ka nung mga patahian ng sapatos pag nasisira, di ba? Patahi ka lang ng patahi. Repair lang ng repair. Ngayon, pamigay ko na kahit, di ko na nasusuoti. Bakit? Pina-asenso ka na ng Lord eh. Yung pinagtrabaho mo, nahawakan mo na eh. Di po ba? Gusto niyo po ba ng blessings? Sige po, meron tayong gagawin. Tignan niyo po yung kamay ninyo. Sige po, tignan niyo yung kamay niyo. God has given you the ability to create wealth. Gagamitin niyo po yan. Sa tama po, sa tama, baka mamaya, saan niyo yung gamitin? Sa tama. God has given us the ability to make wealth. God has given you the ability to be blessed. Ito po, gagamitin natin to. Seek, and you shall find. Okay po? Ask, and you shall? Ano po? Ha? Umbira naman kayo. Ask, and shall be? Seek. Pangatlo po, knock, and the door will be opened. Yung po ba yung sinabi ng Lord na knock? Hindi po. Yung ginamit po ng salita dito, yung salitang kruo. Ano po ibig sabihin nitong kruo? Hindi po siya yung tao po. Yung parang takot na takot ka, baka may asong palabasin yung Tao po. Hindi. Ano yung kruo? Knocking on the door, sometimes with a stick. Kinakalabog mo na yung pinto. Bakit po? To gain access. Gusto mo nang pumasok dun sa bahay o dun sa gate nila. Hindi po ito yung hindi po ito yung katok na Te, meron daw ba kayong kanin? Sabi ni Daddy. Baka daw may sobra kayong ulam dyan. Hindi po yung ganun. Ito po, ang description po ganito. Yung katok na ganito, yung kumakalabog ka na, desperado ka nang makalabas ka doon, makapasok ka doon sa mainit na lugar kasi bakit? Malamig na yun dito eh. Desperado ka na makapasok doon sa bahay. Bakit? Doon walang tubig. Dito bahana eh. Ayaw mo na to. Yung previous life mo, ayaw mo ng situation dito. Kaya kahit desperado ka na. Gusto mo na ibagsak yung pinto. You want to enter the kingdom of God. Bakit? Sawa ka na doon sa buhay ng kasalanan. Bibitawan mo lahat, pati reputation mo, pati yung tingin sa'yo ng tao. Bakit? Kinakalabog mo na yung pintuan ng langit eh. Pero po, tingnan natin, no? Kahit anong katok natin, kahit anong gamitin natin, we cannot force ourselves into entering the kingdom of God. Kasi hindi po yun tungkol sa atin. Pero magsisimula po yun dun sa desire natin na, Lord, ayoko na nito. Iwan ko na to. Pinipili na kita.
Marami po sa atin are heavily invested in the knocking part. Tignan niyo po, sa ibang paniniwala, gumawa ka mabuti para mapunta ka sa langit. Magbigay ka ng to, magbigay ka ng ganyan, baka sakaling mapunta ka sa langit. People are heavily invested in the knocking part. Pero mas mabigat po, and the door shall be opened. Ano po ibig sabihin nun? We want to gain access, di po ba? Wala pong makakapasok kung hindi siya pagbubuksan ng may-ari. Okay po? Ay, pambihira. Yung pintuan ng Lord, hindi pipitsugin yun. Hindi yun parang PVC na pag tinadya ka mo, butas. If God did not allow us to enter, if God won't allow us to enter, hindi tayo makakapasok sa karya niya. Pero buti na lang po, no? Mabait ang Diyos sa atin. Buti na lang. Buti na lang mabait ang Lord sa atin. Pastor, paano yan? Dami ko pang sabit. Pero talaga naman tinanggap ko si Lord. Nagbabago naman ako. Paano yun? Alam niyo po maganda? Yung 2 Corinthians, kaya niyo po ito. 2 Corinthians 5:21. God made Him who had no sin, si Jesus, to be sin for us. So that in Him, para pag kumatok tayo, makikita niyo sa buto, sino ba kumakatok na to? Hindi tayo at hindi yung kasalanan natin yung makikita, kundi po yung righteousness ni Lord. Yung grasya niya yung makikita sa atin. Kaya anong gagawin ng Lord? Pagbubuksan niya tayo. Okay po? Kasi kung tayo lang, yung deeds lang natin, hindi po tayo pwedeng papasukin. Ano po sabi? Kung maliligtas nga tayo with our own works, sabi ni Pablo, yayabang tayo eh. Pero ito po, bakit tayo papapasokan ng Lord? Kasi nakita ng Lord sa atin yung righteousness ni Jesus. Yung isa pa pong humahapyaw sa marami po, pagka sinabing, and the door shall be open, God opened the door for us. Di ba walang dating sa inyo? Imagine nyo po, God opened the door for you. Nakaupo siya sa trono niya. Ano po sabi ni Jesus? And the door shall be open. Tumayo siya sa trono niya, pinagbuksan ka ng pinto. Ulitin ka po nakaupo siya sa trono niya. Relax. Ikaw na may sabit, ako na may sabit. Nung kumatok tayo, tumayo siya sa trono niya. Pinagbuksan niya tayo ng pinto. Siya na po yung gumawa ng paraan para ma-qualify tayong kumatok. Siya pa yung tumayo para pagbuksan tayo ng pinto. Pag binasa po natin to, sana maalala natin na, Lord, kung ano, bakit kailangan mo ko sagutin? Ba't kita pwedeng makita? Lord, sino ba ako para pagbuksan mo? Wala, ginawa ng Lord eh. Bakit? Mahal ka niya eh. Balikan po natin yung tanong, no? Sabi po nung kritiko ng batas, sabi niya, kung ang Lord naman ay alam lahat at love ka niya, ba't kailangan pa manghingi? Why ask? If He is present everywhere, bakit mo hahanapin? Nandyan naman pala. Kung love ka, mapagbigay siya, kaya niya gawin lahat, ba't kailangan pang kumatok? Di na lang niya gawin. Ang argument po ganito, di ba? Maraming trabaho.
Isipin niyo po mag-search ka ngayon, ilang trabaho yung makikita mo? Bawa, ESL, virtual assistant, basta, kung ano pong IT, search ka, ang daming trabaho. Papalibutan tayo ng trabaho. Job fairs, online jobs. Ba't kailangan pa mag-apply? Marami naman trabaho sa paligid mo. O, ito pa po isa. Marami naman nakapaligid sa yung babae. O kaya marami naman nakapaligid sa yung lalaki. Ba't ka single? Di ba? You have to make an effort para makita mo yung mga kaibigan na gusto mo maging kaibigan. Effort palalo para mapasagot mo yung taong gusto mo. Di po ba? O, pasimplihin pa natin. Ang mundo po, ilang percentage ang tubig? Bakit may namamatay pa rin sa dehydration? Bakit? Kasi you have to make an effort. Of course, God is everywhere. Of course, God is with us. Pero you have to make an effort. Kaya po nung sinabi ni Jesus, ask, seek, knock. Dito po tayo magtatapos. Hindi lang po ito mandate. Asking, seeking, knocking is both our mandate and our privilege. Ima-maximize lang po natin. Hello po? Utos to sa atin, pero pribilehiyo natin yun. Na magtanong sa Kanya, manghingi sa Kanya. Pribilehiyo po natin yung hanapin siya at yung kalooban niya. Pribilehiyo po natin na magtrabaho, tapos ibibless niya yung trabaho ng kamay natin. Pribilehiyo po natin na pag kumatok tayo, tatayo siya, pagbubuksan niya tayo. Privilege yun. Yung pong umaga na to as we close. Ano po ba yung hinihingi natin sa Lord? Ano po ba yung Lord? Gusto ko talaga to, pagtatrabawan ko to. Lord, tapos yung hindi nakatok lang talaga, kalabog na talaga. Ano po ba yung ipinangkakatok natin? Lord, ano po ba hinihingi natin sa Panginoon?